po ni Lacson, ani Cayetano, kung gusto nyong pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Yung mga medyo, ang mga kutis po ay hindi gaanong kaputian. Gusto nyong pumuti, magpa-whitewash kayo kay Lacson. Yan po ang yan po ang tinuran. Yan po ang sinabi nito ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Ito po ang mga binitawan ni Cayetano laban po kay Lacson sa kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Halos lahat ng chairman dyan sinusundan ng ebidensya. During the time of Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious dinidetermine ang direksyon ng committee. Siya na ang nagtuturo kung sino ang guilty o hindi. Yan. Yan po ay ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. No? Kaya hindi daw po ebidensya yung sinusundan ni Lacson kung hindi siya na yung nagdedetermine kung guilty o hindi yung isang tao. Ayan. Kaya sabi ni Lacson, ni Cayetano, kung gusto nyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Ikaw naman, Senator Cayetano, walang ganyunin. Ikaw talaga. Kaya lang po, kasi sa practice po, tignan po natin, di ba? Nung nag-Blue Ribbon chairman po siya, bakit po siya inaakusahan ni Alan Peter Cayetano na nag-whitewash ng investigasyon? Kasi hindi po sila talaga seryoso sa pag-iimbestiga eh. Di ba? Oy, shout out kay Placido Piloso po. Hindi naman po talaga seryoso yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon under Lacson. Ilang beses lang po sila nag-imbestiga eh. Ngayon, eto pong sumunod sa kanya, parang ano rin po, sabi nga ni APC rin, ni Cayetano rin, si Erwin Tulfo ay tuta ni Lacson. Ay, binabati nga pala natin si narito po tayo sa Taguig. Ito po ay Cayetano country tong Taguig. Dito ko sila nakita sa BGC. Yung mag-asawang Lani at Alan Peter Cayetano. Nung panahon na binabanatan ko pa ng 10K. Yung pala magiging kakampi rin natin si Alan Peter Cayetano. Nagpa-picture din ako. Tawag ko dyan dati, boy 10K. Hinahanap ko asan na yung 10K. Ngayon, bati-bati na muna tayo. Ganyan sa politika. Minsan kalaban mo, minsan kaaway mo. Di ba? Yan ang politics eh. Okay. Kaya masanay na po kayo dyan. Yung mga kakampi natin, pinagtatanggol natin si Chis Escudero kamakailan lang. Nung siya po ay binasura niya yung impeachment kay BP Sara. Ngayon, binabanata naman natin kasi ng hudas. Yan po, wala pong fix sa politika. Dapat po, kilala nyo lang yung sinusuportahan nyo. Kung Duterte kayo, Duterte kayo. Bumaliktad sila sa Duterte, kalaban na natin sila. Ganun lang kasimple yun. Mapapalingon ka talaga sa dami ng magaganda tanawin talaga rito sa BGC. Kahit pawis na pawis, mamaya may baon naman akong t-shirt eh. Okay. Sana po Senator Erwin, kasi ang laki po ng ang laki po talaga ng nanakaw sa atin, no? Sabi nga ni Senator Cayetano, mas malaki pa to kaysa sa pinag-uusapang impeachment eh. Magkano lang ba impeachment?
Ah, eto po, trilyon po. Wala pa nga pong bilyon yung pinag-uusapan natin sa impeachment eh. 'Di ba? Yung buong binibintang nyo kay BP Sara na ah, confidential fund, wala pa po yung 125 million. Ang layo po niyan. Ito po, flood control. At napakarami po naapektuhan itong flood control na to. Imaginin po ninyo, napakarami dahil hindi lang po yung pati po buhay ng tao, ang dami na pong natigok dahil binabaha sila. Dapat hindi nangyari dahil binadgetan po natin tapos wala pa rin po. Ang problema, mukhang patatapusin daw muna tong impeachment. Kaya nga po sabi ni Cayetano, dapat mag-multitasking kayo. Hindi po ubra na kalimutan natin yung malawak na nakawan. Dito po sa pinagmamalaki nyo, si BBM po ang unang nagpalutang, unang, anong tawag dyan? Unang nagsabi ng katiwalian sa flood control. Tapos sabay ngayon kakalimutan lang natin. Aba, hindi po maaari yun. Kinakailangan po, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga dyan. Senator Lacson, sabihan mo yung ikaw kasama ka ngayon, di ba? Ikaw baliktad na kayo ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nang yung chairman. Nagkabaliktad lang kayo. Dati ikaw ang vice chairman eh. Ngayon si Erwin naman. Sana wag niyong kalimutan kasi nung na kay Marcoleta yan, talagang tuloy-tuloy po yung investigasyon. Napakapangit po yung sinasabi na mag-move on na tayo. Hindi po pwedeng mag-move on. Trilyon po, daan-daang bilyon po ang sinasabing pinamigay sa mga maleta, sa mga politiko. Nakakapagtaka nga, wala pa rin nakukulong na mastermind hanggang ngayon. Biruin nyo, yung mga tinatawag nating state witness. Alam nyo po, naniniwala ako pag sinabing state witness, kaya ka kinuwang state witness, ikaw ang kalutasan di ba? Hindi ka naman kukuning witness nang hindi mo kayang lutasin. Bakit ka pa naging state witness? Yung mga state witness po ngayon, bilyon. Bilyon po yung isusuli ni Bernardo. O ibig sabihin, mahigit bilyon ng kanyang nanakaw. Tapos naman, nagsoli na ng 100 million sa Alcantara. Ngayon, magsasoli pa rin daw ng 300 million. Aminado po to ng mga kumita. So, bakit po walang maituro ng mga mastermind? Yun yung problema natin Hindi po nararapat. Kayo po, kung matino po kayo, lahat po, pati po si President Marcos nagsabi na yung dapat managot yung mga magnanakaw dyan sa flood control. Bakit po mag-move on na lang? Doon ako nagtataka Bakit move on? Okay, ito pa ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. During the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang Blue Ribbon Chairman na obvious dinidetermine ang direksyon ng committee. Siya na nagtuturo kung sino ang guilty o hindi. Dapat nag-iimbestiga hindi yung hindi natin isasalang. May mga kondisyon, di ba? Nagbibigay siya ng kondisyon. Okay na kailangan nyo muna na magpakita ng Alam niyo po, kay Lacson lang po na uso yung may affidavit ka muna. Dati pag inimbitahan ka, parang sinasabi ni Lacson na mas mabigat yung affidavit kaysa sa panunumpa sa Senado. Hindi naman ako naniniwala doon kasi kung mas mabigat po yung affidavit kaysa sa panunumpa sa Senado, bakit pa nanunumpa sa Senado?
Bakit pa nag-hearing? Magbigay na lang ng affidavit, di ba? Hindi po eh. Mas mabigat po yung nag-appear ka, nanumpa ka, tinatanong ka. Kasi sa pagtatanong ng mga senador, doon lang po makikita kung nagsisinungaling yung mga witness o yung mga resource person. Ayun po yun eh. So, malaki po, marami pong dapat itama no sa paraan po ng pag-iimbestiga nila. Okay. O, eto po, si Kiko Barsaga. Sabi po ni Kiko Barsaga, syempre, biro lang to. Kasi hindi na po siya congressman. Sabi po ni dating Congressman Kiko Barsaga, sa susunod na pasukan, di na kami mamimigay ng school bags at libro. Mga bulletproof vest na ang pamimigay namin. Yan po ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga. Loko ka talaga, Kong eh. Ha? Kaya ka tinatanggal eh. Lapit mo nga ulo mo, Kong, nang ayusin na. Ito po. Pinalalabas, ewan ko kung paano po nila mapapaniwala yung tao. Parang pinalalabas po ng prosecution team na masama yung ginagawa ng depensa na nangungopya raw. Copying yung mga testigo. So may testigo sila, may testigo rin po yung depensa. Bakit daw kinokopya? Ang tanong ko, yung testigo nyo ba ay nagsasabi ng totoo? O, di ba? Kayo ba ay naniniwala sa testigo nyo? Kumbaga, bakit kayo matatakot kung kukuning testigo ng kabilang panig yung testigo nyo? Halimbawa, si Madriaga lang naman kilala natin. Halimbawa, totoo na nagsasabi ng totoo si Madriaga. Bakit kayo matatakot na gagawin siyang testigo nila BP Sara? Kung nagsasabi siya ng totoo. Eh di pabor nga sa inyo yun. Kasi mismo si BP Sara, alam niyo po, makikita po yung mga testigo kung nagsasabi ng totoo hindi sa pag isinalang po siya, di ba? O ngayon, bakit po kayo natatakot na isalang siya ni BP Sara o ng kampo ni BP Sara? Kung siya po ay nagsasabi ng totoo na magnanakaw si BP Sara, di ba? Oh. Yun eh, yun yung anong tawag doon? Yun yung sinasabi ko na wala dapat usapin. Mas matuwa dapat kayo kung yung testigo ninyo ay testigo rin ng depensa. Ibig sabihin, mapapatunayan nyo talaga yung bintang nyo kay BP Sara sa ikalawang pagkakataon. Oh. Ano po ang masama doon? Wala po akong nakikitang masama eh. Masama lang yun kung nagsisinungaling yung testigo nyo. Pabor sa inyo. Kasi pag yan ay testigo rin ng kalaban, tatanungin nila. Malaya silang makakapagtanong. O, yun yung sinasabi natin. Okay. Kaya wag nyo po, eto po ang masama, no? Eto po.